Muli po welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. At muli po nag-aanyaya kaming samahan nyo kami sa ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman at kasama po natin ngayon ang kapatid na Gerson Guevara. Magandang araw po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at gaya po ng lagi naming hinihiling, naway lubos ninyong pakinabangan ang mga salita po ng Diyos na aming ipaglilingkod sa inyo. Pag-usapan natin, kapatid na Gerson, ang tungkol sa Biblia o banal na kasulatan. Kasi marami ang mga nagtatanong kung bakit sa kanilang pagdalo sa ating mga pamamahayag, sa mga pagdodoktrina, sa mga pagpimisyon, pati na sa ating pagsamba, ang nakikita nila na binabasa ng mga ministro at ng mga manggagawang nangangaral ng mga salita ng Diyos na ating sinasampalatayanan ay ang Biblia o banal na kasulatan. Kaya mahalagang maintindihan nila ano ang ating batayan sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Totoo po yan, kapatid na Orly. Kaya lang sa panahon po ngayon na malawak na po ang kaalaman ng tao, meron pong ilan na nagsasabi na ang Biblia ay isang lipas na aklat na at hindi na raw po napapanahon para ito ay panaligan. Kaya nga po ang iba, ang mas pinaniniwalaan pa nila yung kuro-kuro ng tao sa halip po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Bakit maling isipin, kapatid na Gerson, na ang Biblia o ang banal na kasulatan ay isang lipas na aklat? At bakit dapat itong pag-ukulan ng mataas na pagpapahalaga gaya ng ginagawa nating mga iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo ang sagot dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo sa 3, sa 16 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kapatid na Orly, ito po ang sinasabi ng Biblia. Ang Biblia po ay napakahalagang aklat sapagkat gaya po ng ating binasa, ang Biblia po ay magagamit para sa pagtuturo ng katotohanan, para sa pagpapabulaan sa maling aral at sa pagtutuwid sa likong gawain. Kaya napakahalaga talaga na ang matutunan ng tao yung katotohanan ng nasa Biblia. Opo. Hindi opinyon, hindi po kuro-kuro, sapagkat para maituwid ang tao sa kanyang maling gawain kung nagkakamali siya ng ginagawa at pinaniniwalaan, ang gagamitin ay ang Biblia o ang banal na kasulatan. At ano ang kaibahan ng Biblia kaysa ibang mga aklat na ginagamit ng iba't ibang mga relihiyon? Sabi nga po ni Apostol Pablo, ang Biblia po'y kinasihan ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa ang Biblia, kinasihan ng ating Panginoon Diyos, higit sa lahat, anong itinuturo sa atin ng Biblia o banal na kasulatan? Sa talatang 15 po, ganito ang ating mababasa. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Ang Biblia po, kapatid na Orly, mga giliw naming taga-subaybay, ang nagtuturo po ng daan ng kaligtasan. Hindi yung katesismo. Hindi po. Okay, magagalit ho. Hindi po yung iba't ibang aklat na pinagbabatayan ng iba't ibang relihiyon, gaya po ng Book of Mormon at ng iba pa. At hindi rin tradisyon, hindi po salit-saling sabi. Hindi po yung mga aral na binuulang ng konsilyo ang ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Teka muna, baka nag-iisip sila. Sa dami ng problema ngayon, kapatid na Gerson, bakit dapat unahin ng tao ang kaligtasan? Sapagkat napakahalaga po ng kaligtasan, kapatid Orly, mas mahalaga pa po ito kaysa sa kayamanan, kaysa po sa karunungan dito sa sanlibutan. Kaya noong ang ating Panginoong Hesukristo nandito pa sa lupa at nangangaral, anong kanyang ipinahayag? Meron bang mapapakinabang ang tao kahit pa napasa kanya ang lahat ng kayamanan ng mundo kung mapapahamak naman ang kaluluwa niya o hindi siya maliligtas? Ganito po ang mababasa po natin. Aklat po ng Marcos 8:36 hanggang 37. Ganito po ang pahayag. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Mga kababayan, ito po pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo,
ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Sa mga katwidang katumbas po nito, kapatid na Orly, kapag sabihin man na makamta ng tao ang buong sanlibutan, pero mapapahamak naman po ang kanyang kaluluwa, ang gayon ay hindi po niya pakikinabangan. Kaya pinakamahalaga talaga yung kaligtasan ng ating kaluluwa kaysa lahat ng kayamanan ng mundong ito. Hindi naman sinabi ng Panginoong Hesukristo, walang kwenta yung kayamanan. Kailangan po natin yan para sa ating pangangailangan ng ating sambahayan. Pero dapat unahin pa rin talaga ng tao yung kapakanan ng kanyang kaluluwa, ang kaligtasan po ng kanyang kaluluwa. Kaya dahil napakahalaga ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ano ang dapat na iukol ng tao sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan? Pakinggan po natin dito po sa aklat ng Juan sa 20, 30 hanggang 31, ganito po ang pahayag. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Itinuturo po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Orly, na dapat pong sampalatayanan ang mga salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya kung maalala lang po ng mga nakikinig po sa atin, yung binasa nating talata kanina, binanggit doon na ang mga banal na kasulatan nagtuturo po ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat na talagang pag-ukulan ng mataas na pagpapahalaga ang mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dapat itong sampalatayanan ng tao. Maunlad ng kaalaman ngayon, kapatid na Gerson, maunlad ng teknolohiya. Dahil ba doon dapat nang maging mababa ang pagtrato ng tao sa mga salita ng ating Panginoon Diyos sa Biblia? Natatakpan ba ng karunungan ng tao ang karunungan ng Diyos o mga aral niyang nakasulat sa Biblia? Hindi po natatakpan ng karunungan ng tao ang karunungan ng ating Panginoon Diyos. At yan po ang pinatutunayan dito po sa aklat ng Mateo sa 24 at 35, ganito po ang ating mababasa. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ayon po mismo sa ating Panginoong Hesukristo, napakatibay po ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ayon po sa ating binasa, ang langit anya at ang lupa lilipas, datapwat ang aking mga salita, na siyang salita rin po ng ating Panginoon Diyos, ay hindi po lilipas. Kaya hindi na o-obsolete ang mga aral ng Diyos. Sa lahat ng panahon ay kailangan po natin ang mga aral o mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kung bakit, kapatid na Gerson, gaano pa kahalaga ang mga salita ng Diyos sa kapakanan ng kaluluwa ng tao? Sa Juan 17:17 ay ganito naman po ang ating mababasa. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Dito po nililinaw sa atin, mga giliw naming taga-subaybay, na ang salita po ng ating Panginoong Diyos na katotohanan ay sa ikababanal. Kaya ang ikababanal ng tao, hindi sa praktika o yung sariling paraan ng tao. Kailangan na ibatay niya sa mga salita ng Diyos. Pero kung ba ang tao ay may Biblia, kapatid na Gerson, o nagbabasa ng Biblia, sumasampalatayang ang Biblia ay kinasusulatan ng mga salita ng Diyos, sapat na ba yun para ang tao ay mabanal sa paningin ng Panginoon Diyos? Hindi po, sapagkat may kailangan pa rin pong gawin ng tao. At yan po, mababasa po natin dito sa unang Pedro, sa 1 at 22. Pakinggan natin. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, at mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Mga kababayan, ito po dapat gawin sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po basta binasa, hindi lang po basta alam na salita po ng Diyos ang nakasulat sa Biblia. Itinuturo po sa atin na kailangan yung pagtalima o pagsunod po sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Kaya pagka ang tao hindi sumusunod sa aral ng Diyos, hindi siya mababanal. Hindi po. Pagka nilalabag po ng tao ang mga aral ng Diyos dahil sa pinaniwalaan niya, yung kung ano-anong sinasabi ng mga ang itinuturo naman hindi totoo, hindi siya mababanal sapagkat ang ikababanal po natin
pagsunod sa katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Sa ano may kinalaman, kapatid na Gerson, ang kabanalan na nagawa ng tao sapagkat ang kanyang sinunod ay aral ng ating Panginoon Diyos? May kinalaman po ito sa pagtatamo ng kaligtasan. Ganito po ang mababasa po natin sa aklat ng Ebreo sa 12 at 14. Pakinggan po natin. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Maliwanag, kapatid na Orly, sino mang hindi po magiging banal o hindi gagawin yung makababanal, ang sabi po sa ating binasa ay di makakakita sa Panginoon o hindi po maliligtas. At hindi optional ang pagpapakabanal. Opo. Kasi utos Napansin po ba ninyo, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Kaya dapat talagang magawa ng tao ang kabanalan na hinahanap po ng ating Panginoon Diyos. At gaano kahalaga ayon sa Biblia pagka nakarating ang tao doon sa kabanalan na hinahanap sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sa unang Timoteo naman po, sa 4 at 8 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Napansin na po ng mga taga-subaybay natin, kapatid na Orly, yung pong pagpapakabanal, hindi lamang po may pakinabang sa buhay na ito, kundi maging sa darating. Sa makatwid, mahalaga po ang pagpapakabanal sa buhay pa lamang na ito. Kasi pagka ang tao ay nabuhay sa kabanalan, nakasisya siya sa ating Panginoon Diyos. Pagka ang tao ay nakagagawa ng nakasisya sa Diyos, hindi siya mahihirapang humingi ng kanyang pangangailangan, ipagkakalob ng Diyos. Di may pakinabang sa buhay na ito at lalo na sa darating, sapagkat may kinalaman nga ang pagpapakabanal para ang tao ay magtamo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Paano yung halimbawa ang inuna ng tao pagpapakadalubhasa sa karunungan ng tao? Sabihin nang naging marunong siya. Yung bang karunungan panlupa, yung ba ay batayan sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan? Hayaan po nating Biblia po ang sumagot. Dito po sa unang Korinto, sa 1 at 19, pahayag po ni Apostol Pablo. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Una po sa lahat, kapatid na Orly, gusto lang nating linawin. Hindi po natin sinasabi na masama yung magkaroon ng karunungan dito po sa lupa. Pero hindi po iyon sapat para magtamo ng kaligtasan. At hindi po maaaring iyon ang panaligan ng tao para sa pagtatamo ng kaligtasan. Ganun din yung kabaitan. Opo. Hanga tayo doon sa mga taong mababait. Opo, totoo po. Isang magandang ugali yon. Pero hindi rin po yung kabaitan ang batayan sa kaligtasan. Ganun din yung karunungan. Ang ikaliligtas po natin nasa pagsampalataya at pagsunod po sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Paano, kapatid na Gerson, kung ang pinili ng tao hindi yung katotohanan? Ang kanyang pinili ay opinyon, kuro-kuro, palapalagay, o aral ng tao, kasinungalingan. Ano sinasabi ng Biblia na magiging hantungan ng tao na hindi sumunod sa katotohanan? Ang gayon po na ang pinili nga po yung kuro-kuro ng tao, salit-saling sabi, karunungang panlupa, ang gayon po ay maparurusahan. Gaya po ng sinasabi sa Biblia. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Tesalonica 2:9 hanggang 12, ganito po ang ating matutunghayan. Lilitawang swail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Ito po ang mangyayari sa mga ang pipiliin po, kuro-kuro ng tao, o kaya ay yung karunungan na pansanlibutan, sa halip po na yung katotohanan o yung mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa ating binasa,
parurusahan po ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Kaya sabi, maliligtas sana Opo kung ang tinanggap ay katotohanan. Dahil nga tinanggihan ng katotohanan na aral ng Diyos at ang pinaniwalaan ibang aral, Opo. kasinungalingan, hahantong sila sa kapahamakan. Sabi ng iba, hindi kami yan kasi yung aming pinaniwalaan, kita namin, andalay Biblia. Opo. Binuklat pa nga Dito anya sa Aklat ng Kawikaan, binanggit yung kapitulo, binanggit yung bersikulo. Kaya tiyak na ang itinuturo sa amin aral ng ating Panginoon Diyos. Ibig ba sabihin, kapatid na Gerson, kung ang isang nangangaral ay may dalang Biblia, ang binabasa ay Biblia, dalisay na ebanghelyo na ang naipangangaral ng kahit na sinong tagapangaral ngayon? Pakinggan po natin, mga kababayan, ang nakatala po dito sa Galacia, sa 1:6 hanggang 7. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Nais po nating ipapansin sa mga nakikinig sa atin, kapatid na Orly, meron pong tinatawag ang Biblia na ibang ebanghelyo. Bakit ibang ebanghelyo? Ibang aklat ba yon? Hindi po. Biblia rin po ang ginagamit nila, banal na kasulatan rin po. Subalit, iba po yung itinuturo nila sa itinuro ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostol. Kasi nga, binibigyan ng iba ng self-interpretation. Opo. Binibigyan ng sariling pakahulugan. Paano nagagawa yon? Anong tawag ng Biblia? Pagka ang isang nangangaral ay binibigyan na niya ng sariling pakahulugan ang talata ng banal na kasulatan. Ituloy lang po natin ang pagbasa dito naman po sa Galacia pa rin, 1:7, sa isang salin po ng Bibliang English sa The Living Bible, ganito pong mababasa. For there is no other way than the one we showed you. You are being fooled by those who twist and change the truth concerning Christ. Sa Pilipino po, sapagkat wala ng iba pang paraan kaysa sa aming ipinakita sa inyo. Kayo ay nililinlang ng mga taong pinipilipit at binabago ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ang tawag po ng Biblia sa kanila, pinipilipit po nila yung katotohanan, binabago po nila yung katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka pinilipit na, binago na ang katotohanan, hindi na katotohanan. Hindi na po. Kasi nungalingan na. Kaya bagaman maaari pong ang binabasa ay Biblia, dahil binibigyan naman ng sariling pakahulugan ang talata ng Biblia, pinipilipit na pong katotohanan. Ang natatanggap na ng tao ay kasinungalingan. Pagka kasinungalingan, binasa na natin, mapapahamak ang ganun, hindi magtatamo ng kaligtasan. Paano ngayon niya, kapatid Gerson? Baka sabihin iba, pinalaki niyo problema namin. Ang daming nangangaral ngayon, dala-dala Biblia. Sino dyan ang paniniwalaan namin? Para ang tao ay huwag malinlang ng kasinungalingan, sinong nangangaral ang dapat niyang paniwalaan? Ang pinakamagandang sagot po na makukuha natin, kapatid Norly, kung ano po nakasulat sa Biblia. Pakinggan po ninyo mga kababayan ang nakatala dito po sa Aklat ng Malakias sa 2:7. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Malakias 2:7. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Kapatid Orly, sinasagot po ng Biblia yung tanong natin Upang wag malinlang ang tao, dapat ang pakinggan po niya ay ang sugo po na galing sa ating Panginoon Diyos. Ano ba katangian ang sugo ng Diyos? Batay dyan sa mga talata na binasa natin. Ang sabi nga po sa ating binasa, sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatwid, sa kanila po malalaman, sa mga sugo malalaman, yung tunay na kaalaman tungkol po sa ating Panginoon Diyos. Pagka ang sinangguni po hindi sugo ng Diyos, maaaring may kaalamang itinuturo, Opo. pero hindi kaalaman na galing sa Diyos. Opo. Kaya mapanganib hindi basta maniniwala po ang tao na dahil may dalang Biblia, ay sabi nga amin na agad ng amin. Hindi po, dapat magsuri. Dapat siguruhin ng tao na ang pinakikinggan niya, sugo ng Diyos.
para ang kanyang matanggap ay tunay na kaalaman na galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Orly, meron tayong sinasampalatayanan pong sugo ng Diyos na may karapatan pong magturo ng kaalaman tungkol sa Diyos, ang kapatid na Felix Manalo. Kaya pagka ang isang iglesia o relihiyon walang sugo ng Diyos, hindi po tunay na relihiyon yon. At yung aral na kanilang sinusunod, maaring ang tagapangaral ay nagbabasa raw ng Biblia, hindi po tunay na kaalaman tungkol sa Diyos yun. Pagka hindi aral ng Diyos, hindi ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan, ikapapahamak. Kaya alinmang iglesia, walang sugo ng Diyos, hindi po dapat aniban ng tao. At kung doon kaanib ang tao, dapat niyang iwanan sapagkat dadalhin lang siya ng gayong mga tagapangaral sa kapahamakan at hindi sa kaligtasan. Bakit sigurado na pagka sugo ng Diyos ang pinakinggan, pinaniwalaan ng tao, ang matatanggap niya ay tunay na kalooban ng Diyos? Ganito po naman ang nakatala sa aklat po ng Juan sa 3:34. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, niliwanag po sa atin ng Biblia na ang sugo po ay nagpapahayag ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Kaya nakatitiyak tayo, kapatid na Orly, na tunay na kaalaman po ang ating tinatanggap kung ang pinakikinggan sugo po ng ating Panginoon Diyos. May nangangantyaw nga pala sa atin, naalala ko, paano yan? Patay na ang sugo na kinikilala nyo. Paano ngayon nagpapatuloy yung pagtuturo sa inyo ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos? Kaya mahalagang ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay, sino binigyan ng Diyos ng karapatan na magpahayag ng ebanghelyo, at isa pa, yung bang may karapatang magpahayag ng ebanghelyo nasa iba't ibang iglesia o relihiyon ba yun? Biblia po ang sasagot sa atin. Dito po sa aklat ng Kolosas, sa 1:24 hanggang 25, ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga giliw naming taga-subaybay. Kolosas 1:24 hanggang 25. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Tungkol sa tanong po ninyo, kapatid na Orly, kung nasa iba't ibang iglesia po ba yung mga binigyan ng karapatang mangaral ng ebanghelyo, ang sagot po natin hindi po. Sapagkat dito nilinaw po ni Apostol Pablo na yung binigyan po ng kapamahalaan ay nasa isang katawan lamang na siyang iglesia. Kaya ang pamamahala sa loob ng tunay na iglesia ang may karapatang magpahayag o magturo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Sa Iglesia ni Cristo, mayroon tayong pamamahala. Ang tagapamahalang pangkalahatan po ngayon sa Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Silang amin pong sinasampalatayanan na kasangkapan po ng Diyos, ministrong kasangkapan niya para patuloy na magpahayag ng mga aral ng Diyos na sinimulang ituro ng kapatid na Felix Manalo. Kaya tuloy-tuloy na ang natatanggap ng iglesia, dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos dahil po sa tagapamahalang pangkalahatan na inilagay po ng ating Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Paano hindi sugo? Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nangahas lang na mangaral, hindi naman mga sinugo? Ganito naman po ang itinuturo ni Apostol Pablo, aklat po ng Roma sa 10:14 hanggang 15. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo? Maliwanag po, kapatid na Orly, yung pong hindi sugo, kahit po sabihin pa niya, siya sugo ng Diyos, pero hindi naman talaga siya sugo ng Diyos, wala pong karapatang mangaral. Kaya doon sa tanong na paano siyang makapangangaral kung hindi siya sinusugo, ang hinahanap doon ay karapatan nung nangangaral. Hindi kung basta
nagbabasa lang ng Biblia. Kahit po sabihin pa nung nangangaral na nakapagtapos siya ng mataas na pag-aaral tungkol sa Biblia. Kung saan nakarating. Opo, hindi pa rin po iyon ang batayan. Kailangan sugo ng Diyos ang pakinggan po ng tao. Ngayon, wala namang tututo na nagpapakilalang Kristiyano siya na sasabihin ang Panginoong Hesukristo hindi sugo ng Diyos. Siyang pinakadakilang sugo ng Panginoon Diyos eh. Anong itinuro ng Panginoong Hesukristo na pinakadakilang sugo ng Diyos na paraan para ang tao'y maligtas? Ito rin ang paraan na itinuro ng kapatid na Felix Manalo at ito rin ang patuloy na itinuturo ng kapatid na Eduardo Manalo. Pakinggan po natin ang nakatala dito po sa aklat ng Juan Gs. 7 at 9. Ganito po ang ating mababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga giliw naming kaibigan, ito po ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na itinuro rin po ng kapatid na Felix Manalo at patuloy pong itinataguyod ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalata ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Yung utos po ng ating Panginoong Hesukristo na sino mang nais maligtas, kailangang pumasok sa loob ng kawan. Alin ba yung kawan na dapat pasukan ng tao para siya ay magtamo ng kaligtasan? Biblia pa rin po ang sasagot sa atin. Ganito po ang nakatala sa aklat po ng mga gawa sa 20:28. Ang babasahin po natin ay salin ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po walang iba kundi ay ang Iglesia ni Kristo. Sa mga tweed, ang iniutos po ng ating Panginoong Hesukristo sa sino mang ibig maligtas, pumasok sa Kanya, pumasok sa kawan o maging kaanib po sa Iglesia ni Kristo. Kaya ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo at ang patuloy na itinuturo ng kapatid na Eduardo B. Manalo na para ang tao'y maligtas ay dapat umanib sa Iglesia ni Kristo, hindi yun iba sa turo ng pinakadakilang sugo ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nasisiguro po namin sugo ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo kasi ang itinuro niya yung katotohanan ng itinuro ng mga naunang sugo ng ating Panginoon Diyos. Na sa katotohanan ito, nais po namin kayong makasama sapagkat ang hangad po namin, tayong lahat ay magtamo ng kaligtasan sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po nakatulong kami sa inyong mga pagsusuri. Kami po'y nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Maraming salamat po. Patuloy mo pong ginagamit na kasangkapan ng palatuntunang ito para maghayag ng dakila mong katotohanan. Amen. Sana po malaking aming na itutulong sa mga nagsusuri. Makasama namin sila sa pagsampalataya sa iyong mga aral, sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Amen. Magkasama-sama po kami sa loob ng tunay na iglesia. Amen. Panginoong Jesus, salamat po ng marami. Lagi mong ipinamamagitan sa aming dalangin. Pakipagpalain mo pong lagi ang programang ito. Patuloy mong gamitin kasangkapan upang marami pang mga tao ang makaunawa po ng katotohanan. Amen. Ama namin Diyos, patuloy pong basbasan ng buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.